Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. So for today's video ay magsasagot tayo ng 5 age problems para ito sa Civil Service Exam. May nag-PM or sinend ito sa GC namin. Sa GC namin para sa Civil Service Exam Review, yung mga nag-avail ng aking review for only 99. Okay, sasagutan na natin. Ito yung mga questions. Yan, so screenshot nyo pala muna. So screenshot nyo, post nyo, try nyo sagutan. So yan, ipapakita ko lahat ng 5 items. Screenshot nyo po. Okay, number 2. Number 3. Number 4. And number 5. Yan, so screenshot nyo, try nyo pong sagutan yung 5 items na yan bago panoodin yung solution ko. Okay, so sagutan na natin. Let's start with number 1. Lito is twice as old as Nene. Nene is 4 years older than Toto. The sum of their ages is 44. How old is Lito? So, pag tatluhan, kailangan maglalagay lang tayo ng expression sa kanilang tatlo. So, we have Lito, Nene, and Toto. So, ilagay lang natin yung mga pangalan. Kahit first letter na lang. So, sabi, Lito is twice as old as Nene. So, si Lito, nakabase siya sa age ni Nene. So, ibig sabihin dito, ang ililet natin na X natin dito, si Nene. Kasi si Lito, nakabase siya sa twice as old as Nene. So, ibig sabihin, si Lito ay 2X. Kasi twice siya. Twice as old. So, si Lito nakabase kay Nene, kaya ang technique, si Nene ang gagawin nating X. Tapos si Toto, sabi si Toto, Nene is 4 years. 4 years older than Toto. Kung 4 years older si Nene, na nilet nating X, si Toto dapat may mas bata siya ng 4 years. Mas bata ng 4 years, so ibig sabihin si Toto ay magiging X minus 4. Okay? Ang sabi, the sum of their ages is 44. Pag inad natin itong age nilang tatlo, ang magiging sum ay 44. So 44 ito, ang tinatanong natin, how old is Lito? So tandaan si Lito ang hinahanap natin, hindi si Nene. Kasi si Nene yung nilet nating X. Okay? Para maiwasan yung fraction. Kasi pag si Lito ang ginawa nating X, si Nene magiging kalahati, 1/2 X. So ayaw nating magkaroon ng fraction, kaya ang nilet nating X ay si Nene para si Lito ay 2X. Okay, so ang equation natin, i-add natin itong tatlo na to. X, 2x, x, and x minus 4. Pag inad natin itong tatlo, 2x plus x, that is equal to 4x. And then just copy minus 4 equals daw yan dito sa 44. Now, solve for x. Solve for x, add lang tayo ng 4 to both sides. Pag nag-add tayo ng 4 to both sides, cancel na ito. 4x is equal to 44 plus 4, we have 48. And then, divide both sides by 4. So, pag dinivide both sides by 4, ang value ni x ay equal sa 48 divided by 4 is 12. Tandaan, ang x ay si Nene. So, si Nene ay 12. Buti wala sa choices. Ang hinahanap natin si Lito. Si Lito ay 2 times x. So, 2 times 12, ang magiging age ni Lito ay equal sa 24. So, letter C, yung tamang sagot. Okay, next number. Number 2. A mother is 3 times as old as her daughter. So dito pa lang pwede na tayong magkaroon ng equation or ng expression. A mother is 3 times as old as her daughter. So si mother, nakabase si mother kay daughter. So ibig sabihin si daughter, ililet ko si daughter na x. Tapos si mother, m. Gagawin natin 3 times as old. So ibig sabihin 3x. Okay? Kasi nakabase si mother kay daughter. Kaya pinakamaganda, ang daughter ang gawin nating x. And then sabi her son is 5 years younger than the daughter. So yung son, letter S, 5 years younger, di x minus 5 yon. Si daughter ay x, so si son, x minus 5. And then sabi, the total of their ages is 55. So again, pag inad natin itong tatlo, age ni mother, daughter, and son equal daw sa 55. So ang tinatanong, how old is the mother? Again, mother ang sinosolve natin. Mother ang hinahanap natin. So gawa natin ang equation, i-add natin itong tatlo. Tapos solve for x. Tandaan, x ang masosolve natin, daughter yon. Tapos ang hinahanap natin, age ni mother. So pag inad natin itong tatlo, 3x plus x, that will be 5x. Just copy the negative 5. Equals yan dito sa 55. Solve for x, add 5 to both sides. Add 5 to both sides, so this is now 0. 5x is equal to 55 plus 5, you have 60. And then divide both sides by 5. Therefore, ang value ni x, si x ay si daughter, 60 divided by 5 equals 12. So, si daughter, ito yung 12. Ang hinahanap natin, again, age ni mother. So, si mother ay 3 times 12. The final answer is
36 ang age ni mother. Letter C. Number 3. Kai is 6 years older than Joy. Joy is half as old as Roy. The sum of their ages is 66. How old is Roy? Okay. So tatlo ulit yung given, no? Na pangalan. Kai, 6 years older. Ayan, 6 years older than Joy. So ibig sabihin, lagay natin K for Kai, tapos J for Joy, tapos meron pang isang pangalan dito, si Roy. Okay. So si Kai daw, 6 years older than Joy. So ibig sabihin, si Joy ay magiging X. Tapos si Kai, 6 years older. So, ibig sabihin, si Kai ay X plus 6. Okay? The sum of their age, meron pang isa, Joy is half as old as Roy. Si Joy daw half as old ni Roy. So, ibig sabihin, kung si Joy ay X, kalahati daw siya ni Roy. So, ibig sabihin, si Roy ay magiging 2X. Okay? 2X si Roy. The sum of their ages is 66. So, again, pag inad natin itong tatlong ages, ang sum niyan, 66. So, i-add natin itong tatlo. X plus 2x, that will be 4x. Just copy the plus 6 equals 66. Now, solve for x. Tandaan, ang hinahanap natin si Roy. Ang masasolve natin si Joy. Tapos, hahanapin pa natin yung value ni Roy. Okay, so solve for x. Subtract 6 to both sides. Cancel this, 0 na yan. 4x is equal to 66 minus 6. We have 60. Divide both sides by 4. So, pag hinati sa 4 ang 60, ang answer ay magiging 15. So therefore, si Joy ay 15. Ang hinahanap natin si Roy. Si Roy ay 2 times 50. 2x, so we have 2 times 15. That is equal to 30. Ang age ni Roy ay letter B, 30. Number 4. In 4 years, Beth will be twice as old as Tess. So meron na tayong future dito in 4 years. So dalawa yung column na natin dito. In 4 years, future ito. Beth will be twice as old as Tess. O mamaya natin yan. Dito muna tayo sa now. May is 7 years younger than Beth. Tess is now 9 years old. Ayun, may given si Tess. What is May's present age? So lagay lang natin dito yung mga nabanggit na pangalan dito. B for Beth, T for Tess, and then we have May. Okay. So ilagay natin yung now, yung mga present ages nila now, tapos may future tayo dito in 4 years. Sabi in 4 years, so maglagay tayo dito ng future. Plus 4 ito kasi in 4 years. Okay. So may given tayo dito. Tess is now 9 years old. So si Tess now 9 years old daw siya. Tapos si May, sabi dito, May is 7 years younger. Younger than Beth. So ilalat ko si Beth, X. Tapos si May, nakabase si May kay Beth. May is 7 excuse me. 7 years younger than Beth. So pag 7 years younger, magiging X minus 7. Okay? Pero, ang hinahanap natin, what is May's present age? Si May ang hinahanap natin, no? May's present age. So pwede nating baligtarin. Dahil si May ang hinahanap natin, alam natin si May is 7 years younger than Beth. Si May, gagawin ko na lang X. Tapos si Beth, gagawin kong mas matanda ng 7. So same lang yan. Gawin ko itong X. Si Beth, gagawin kong X plus 7. Same lang yon. Same lang yon para mas madali. Kasi ang hinahanap natin, what is May's present age? Di ba X na lang yon. Kapag ginawa kong X si Beth, edi si May X minus 7 pa. So para mas madali, si May na lang ang ginawa kong X. Si Beth ginawa kong X plus 7. Tapos sa future nila, plus 4, mag-add tayo ng 4 dito sa tatlo. Pag nag-add tayo ng 4 dito, X plus 7 plus 4, magiging X plus 11. Okay? Dito naman kay Tess, plus 4 tayo, magiging siyang 13. And then, plus tayo ng 4 kay May, magiging siyang X plus 4. Ngayon, buuin na natin ang ating equation. Sabi in 4 years, dito tayo pupunta sa column ng future. Kasi in 4 years. Beth. Hanapin natin si Beth. Si Beth ay ito. X plus 11. Okay? X plus 11 si Beth. Will be equal sign yun. Twice, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Twice as old as Tess. O hanapin natin ang age ni Tess. Si Tess ay 13. So 2 times 13. Okay? Yan na ang ating working equation. Okay? So, multiply lang natin ito. 2 times 13 is 26. Just copy X plus 11. And then, last step na tayo. Subtract 11 to both sides para ma-isolate na natin si X. Ayun na yung hinahanap natin. Present age ni May, yung X. 26 minus 11 equals
15, letter A. Last number, number 5. Mark is 5 years older than Jen. Jen is 3 years younger than Kim. The product of Mark's and Kim's age is 224. How old is Jen? Okay, so walang ibang column dito. Isa lang kasi wala namang future tsaka past age. So ilagay lang natin yung mga pangalan nila. Mark, Jen, and Kim. Okay, Mark, Jen, and Kim. Okay, so alamin natin yung mga expression para sa kanila. Mark is 5 years older. 5 years older than Jen. So si Jen, gagawin kong X kasi si Mark nakabase siya kay Jen. Mark is 5 years older, so si Mark magiging X plus 5. Okay? Tapos si Jen daw is 3 years younger than Kim. Si Jen 3 years younger than Kim. Mas bata si Jen kaysa kay Kim ng 3 years. So ibig sabihin si Kim mas matanda ng 3. So magiging X plus 3 si Kim. Okay? Tapos ang sabi, the product of Mark's and Kim's ages is 224. So si Mark at saka si Kim. Ayun, so trial and error lang ito. X plus 5 times X plus 3 equals daw sa 224. So ngayon, isip lang tayo ng factors ng 224. X plus 5, X plus 3, ibig sabihin ang difference nila, may difference dapat na 2. May difference na 2 yung ating may isip dapat na factor. May difference na 2. Okay? So trial and error lang to. X plus 5, X plus 3. Saan kaya pwedeng i-divide itong 224? Isipin lang natin dito. Hindi. Ito pala yung mga 11, 12, 13, 14. Ito yung value ng X. Meron pa tayong X plus 5 and X plus 3. So maganda i-factor 3 lang natin itong 224. Saan ba pwedeng i-divide ng 224? Pwede itong i-divide sa 4, no? 224 divided by 4 or hatiin muna natin sa dalawa para mas simple. Hatiin sa dalawang 224, that will be 112. Okay? Prime factorization lang ito. Hatiin sa dalawa yung 112, that will be 56. Hatiin sa dalawa ulit yung 56, that will be 2 times 28. And then ang 28, pwede pa rin hatiin sa dalawa, 2 times 14, tapos ang 14 ay 7 times 2. Ngayon, meron tayong 5 2. Yung 224, 5 2, 5 2 at isang 7. Isip lang tayo ng dalawang number. O pag multiply natin ito, isip tayo ng dalawang number na kapag minultiply 224, ang difference dapat nila ay 2. May difference na 2. So isip lang tayo pag pinag-partner natin. Ito na. Pag minultiply itong 4, 16. 4 na 2, no? 16. Pag minultiply ito, 2 times 7, 14. Eksakto na. Difference na 2. Kasi 5 at 3 ang difference nila 2. So ibig sabihin, itong x plus 5 ay 16. Ito namang x plus 3 ay magiging 14. So equals yan sa 224. Tapos isolve natin yung x. X plus 5 equals 16. So ibig sabihin, ang value ng x ay 16 minus 5, 11. Kasi yung 16 ay 11 plus 5. Tapos yung 40 naman, that is 11 plus 3. So equals na yan sa 224. Trial and error, ayun, 11 na yung magiging age ni Jen, 11, letter A. Okay? Kung si Jen ay 11, x plus 5, magiging 16 si Mark. Tapos 14 naman si Kim. Ayun, pag minultiply ang 16 and 14 equals 224. So that's it. So I hope may natutunan kayo sa 5 items na age problem na pinresent ko sa inyo. Kung ito ang first time nyo, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga math reviewer para sa civil service exam at sa iba pang mga may test na may basic math. So thank you for watching. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.